come Feb 6, wala pang big fish. Ibig sabihin, at least si saldi ko, hindi pa na ibabalik dito. Hindi ako makikisa doon. So, anong bago? Di ba? Wala namang bago eh. Kahit naman hindi ka pumirma, hindi ka naman karagdagan, hindi ka rin naman kawalan. Taon dahil 0 ang hulihang numero ng plaka Okay. nito. Hello guys, good morning again dito at good evening dyan. Eto guys ha, may pag-uusapan na naman tayo at ating kukomentuhan. Siyempre, wala nang iba kundi komentuhan natin itong interview kahapon nitong si Trojan Horse. At saka komentuhan rin natin yung ginawang yung activities nitong mga may sayad. No, I mean yung mga yung mga nagpapaperma. So komentuhan natin about doon naman sa sasakyan. Okay, so simulan muna natin dito kay Trojan Horse. Okay, so let's go. Komentuhan. Anong Kay VP KBC? Sara, kung uulitin nila, isa pang impeachment attempt against her, come Feb 6, I think. Okay, I'll be very honest dito sa stand ko dito, no? If Teka, palagay ko dapat tayuhan muna natin si Trojan Horse. Trojan Horse, tulog-tulog rin pag may time. Parang hindi ka na natutulog, Trojan Horse, Natutulog ka pa ba? O sobrang stress lang dahil sa kaupuban mo. Iba kasi ang kaupuban. Yan tuloy, tingnan mo yung tsura mo. Stress na stress ka na, Trojan Horse, What the heck? Sige, pakinggan natin. Wow! Nagulat naman ako ron. Nagulat ba kayo? What? Hindi daw siya makikisa. Teka lang. Trojan Horse, para wala namang nabago Di ba nung nakaraang impeachment, hindi ka rin naman nakaisa? So, anong bago? Di ba? Wala namang bago eh. Kahit naman hindi ka pumirma, hindi ka naman karagdagan, hindi ka rin naman kawalan. So, anong bago ron? May pabanta-banta ka pa. Wala ka namang bilang eh. Ikaw talaga, Trojan Horse. Nag-feeling ka na naman. Huwag ganun. Wala ka namang bilang eh. Tsaka alam na namin, dati pa, didilis ka naman talaga. Didilis ka naman, certified didilis ka naman. Guaranteed yan. Tsaka, syempre nagpapanggap ka lang. O di baga, kumbaga naloko mo nga ang, kumbaga, naisahan mo si PBBM Nung ikaw ang anong tawag doon? Campaign manager ng alyansa, di ba? Tuwan-tuwa sa'yo si Inday Sayad. Sabi, ayan na, nakapasok ang aming Trojan Horse. Kaya wag ka nang nagbabanta ka pa na hindi pipirma. Dati ka namang hindi pumirma. Pumirma ka ba nung nakaraang impeachment do sa 215 ba yun? Plus, 200 plus na signatories? Wala ka naman dun Hindi ka naman pumirma. So, ibig sabihin, hindi ka kawalan, hindi ka rin karagdagan. Ikaw ay nobody. Ikaw ay isang kabayo lang. Akala naman niya, napakahalaga niya ang putik na yan. Tulog-tulog pag may time mo kasi napaka-ipokrito naman namin, di ba? I mean, yung kasamahan namin, hindi namin mapanagot. Tapos gusto namin mapanagot yung ibang tao, di ba? Abay, syempre naman. Bakit naman sino bang may ayaw mapanagot si Saldico? Ikaw kaya magpauwi? Subukan mo kaya? Akala mo ganun kasimple? Wala nga tayong treaty sa Portugal, di ba? Kaya nga humahanap ng paraan. Sige nga, gawin mo nga. Hindi, yung sa nabutas ng problema, hindi mo masol, papasukin mo pa yan. Ang dami mo ang pondo sa nabotas, pero hanggang ngayon na nabotas, butas-butas. Hanggang ngayon ang nabotas, binabaha. Tapos ang pang-cover mo lang sa, ang ginagamit mo lang pang-cover sa, anong tawag dito? Sa may seawall, plywood. Tapos ang pondo mo, bilyon-bilyon. Ayusin mo muna yun, Trojan Horse. Dami mong alam. Parang dito kasi sa kasong to, parang kami yung piskal, di ba? Tapos kami yung piskal, may bahay doon sa amin. Tapos gusto namin panagutin yung ibang tao kaysa doon sa panagutin yung kasama namin. Number one yan. Number two, magkano ba yung ina-accuse nila kay VP Sara? 125? 125 million. Dito magkano? Ilang bilyon? Kahit na, Oy! Oy! Sala ka naman dyan, Trojan Horse. 125 million is 125 million.
May mga tao nga, swerte na nga, makahawak ng 10,000 sa isang buwan eh. Tapos meron nga mga nakulong eh, magkano lang ang mga nag-shoplift lang ng gatas ng anak eh, nakulong. Tapos yung iba, di ba, yung panahon ni Fentaboy nga eh, nagnakaw lang ng mangga sa kapitbahay na dati naman yan tanim eh, nakulong. Mangga lang yun ha! Tapos Inday Sayad, palilibrain mo dahil 125 million lang! Aba, Trojan horse. Ikaw ba yan, nasa tamang pag-iisip ka pa ba? Matulog-tulog muna ba? Hirap nang hindi natutulog, kaya tingnan mo yung mata mo, lubog na oh. Kaya yung pag-iisip mo, kinakain na eh. Kinakain na ng salte. Malaking pera pa No, din. I mean, you compare it, di ba? Tama, si Ses Orenya Drilon. Malaking pera pa rin yung 125 billion, hindi malaking pera pa. Talagang malaking pera yon. Yung iba sa atin eh, baka sa lifetime nila, hindi nila kikitain yun. Sino ba rito kikita ng ordinaryong tao? Kahit hindi ka ordinaryong tao ng 125 million, baka sa buong buhay mo, hindi mo kitain yun. Tapos itong si Toby, palibasa, bilyon-bilyon na kukuha ang pondo. Sasabihin, minamalit yung 125 million. Na mo Matulog ka nga, Toby. Trojan Norse na Trojan Norse. Ayoko Yeah. nung nagmamalinis. I see your point. Ayoko nung naguhugas kamay ka, papalabasin mo. Tama yung tsura ni Ses Orenya Drilon dito. Kulang na lang sabihin ni Ses dito. Ano ba ito kausap ko? Baliw. Ano ba ito kausap ko? May sayad. Parang gigil na gigil si Ses. Sabi, isipin mo yung 125 million, binabaliwala nito. Ano ba ito? Saan kuweba ba ito nang galing? Kung ang tanong mo, Ses, kung saan kuweba nang galing yan, ako nang sasagot sa'yo, sa kuweba ng mga anga. Doon galing yan. Malinis. Ito naman kay Saldi, di ba? Bakit di na mapanagot? So the government has to do it. Ano hindi mo panagot? Ang bobo mo! Anong hindi mapanagot? Eh di ba wala nga lang rito? Mapapauwi mo ba agad-agad yung kung wala naman tayong treaty sa Portugal? Di ba kaya nga ginagawa ng paraan? At hindi basta-basta ang paraan dyan. Kailangan mong makiusap. Hindi porque gusto mo, pwede na agad. Dahil, alam mo naman, hindi. Sa ba ng Pilipinas yung Portugal? Tapos magbabanta ka pa na pag di na panagot itong mga ito, hindi ka pepirma. Bakit? Isang buto ka lang naman kahit di ka naman pumirma. Dati ka naman hindi pumirma eh. Apaka-ub-ub mo naman. Saka sino ka ba? Meron ka pa pambilang. Tiyan mo yung mata mo, nangingitim na. Kulang ka na sa tulog. Everything para mapanagot si Saldi, whether or not may impeachment. O tiyan, pati nabubulol ka na eh. Pati yung pagsasalita mo, kinakain mo na, kulang ka na sa tulog. Matulog ka na, hoy! Tigilan na muna natin to, patulugin na natin ito. Change topic tayo, lipat tayo sa ibang topic. Dapat dito magpahinga na. Trojan Horse! Ikaw ito lang payo ko sa'yo. Unang-una, matulog ka para yung pagsasalita mo pati mas mayayos mo. Pangalawa, para maging fresh naman yung mukha mo na hindi na ka na-stress. Tingnan mo, ang lalim na ng eye bags mo. Pangatlo, wag kang aanga-anga, wag ka ring ob-ob-ob. No? Isipin mong sasabihin mo yung, porque 125 million, di ba malaki yun? Kahit pa sabihin mo 10 piso yan, kung winaldas na yung walang kapararakan ng vice-presidente, dapat siyang managot. Tsaka ano ba paki mo? Gusto naming makita si Mary Grace Piatos. So gusto naming makilala si Mary Grace Piatos, yun na ano ka ba ha? Tsaka gusto naming makita mga bank accounts si Sayad. Alam mo kung ano pinapangamba ko lang rito guys? Baka itong si Sayad magpanggap na si Raulo. Sa bagay, hindi naman niya kailangan magpanggap dahil talaga naman may saltik siya. Tsaka may Sayad. Pero baka magbaliw-baliwa kagaya ng tatay niya, di ba? Nagbaliw-baliwa sa ICC. Huwag nasa impeachment na. Segway lang yung guys. Sige, lipat na tayo sa isang topic. Kakasawa to si Trojan Horse Lipat tayo. Si Trojan Horse, kakasawa ito Diba? Ito, pakinggan natin to. Isang van na ginamit sa isinagawang signature campaign caravan ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte noong January 11 ang sa lungsod ng Maynila ay posibleng expired ang Hindi posible! Talagang expired yan! Gawain kaya nila yan? Sanay sila sa ganyang gawain. Basta illegal, expert sila dyan. Magtataka pa tayo?
Nagtataka ka ba? Ating nagbabalita, expert po talaga yan. Kahit i-check nyo sa LTO, sigurado ako dyan. Ay, gawain nila, illegalista yung mga yan eh. Basta didilis, magaling yan sa illegal. Basta didilis, basta gawain mga illegal, expert sila dyan. Tandaan nyo. Eh, tsaka feeling siga-sigaan, isipin mo, binabiyahin nyo yung... Naku po, Rudy! Okay, pakinggan pa natin. Registro. Batay sa nakalap na impormasyon ng Abante mula sa talaan ng Land Transportation Office o LTO, ang naturang sasakyan na may plakang PYF 5 PYF. PYF, no? Ano ba meaning ng PYF? Bahala na. 60 ay nakarehistro sa pangalan ni Jasmine Oquindo Egan. Dapat ay nairehistro na Naku, kung sino man yung may-ari niya, malamang may saya din siya. Isipin mong expert, pinapatakbo sa lansangan. Paano kung maka-aksidente yan? Kawawa naman yung na-aksidente. For sure, expert yan. Di wala ring insurance yan. Kawawa yung masasagi naman yung sasakyan. Walang kalaban-laban. Walang insurance. Diba? Dapat ito, nung malaman, inano na ito eh. In-impound na eh. Yung mga ganyan, hindi dapat yan umaandar sa kalsada, sa lansangan, kasi nga delikado yan. Yung mga ganong delikado, ay hindi yan maiisip ng mga didilis kasi sa kanila, normal yan. Normal yung gumawa ng illegal, ganyan. Saka mga didilis ka, hindi talaga marunong magparehistro sa sasakyan yan. Yung didilis kang narinig ko, di ba? Ang sabi nila ang motorcycle daw ay hindi motor vehicle. O di ba, bobo lang, ang upob lang. Si Bayot Bay tsaka yung si Mandalulo. Sabi ba naman ang motorcycle daw ay hindi motor vehicle. Ang tingin yata nila sa motorcycle ay bisikleta. O di ba, bobo lang. Di ba nila nakita kahit sa registro ng ORCR, may naka-checklist doon pag motor vehicle, truck, bus, car, motorcycle. Di ba? Kaya mga didilis, mga upob talaga. ang nasabing van noong buwan ng Oktubre ng nakaraang taon dahil 0 ang hulihang numero ng plaka Okay. nito. Gayunman lumalabas sa record ng LTO na hindi pa ito nare-renew hanggang ngayong January 2020. Kita mo. Basta didilis, pasawayan. October pa, hindi nyo pa nirenew. Posible namang walang pamparenew yan. Baka nga namang wala. Hindi, may sasakyan kang ganyan. May sasakyan kang van, wala kang pang-renew. Aba, what the heck? Talaga lang sanay lang kayong umiligal. Di ba mga didilis, yan ang totoo. Sanay lang kayong umiligal. Ayaw nyo ng legal, gusto nyo illegal lahat ng trabaho nyo. 26, kung bibilangin mahigit 2 buwan ng paso ang rehistro ng sasakyan. Kita mo, 2 buwan ng paso. Tapos nasa lansangan pa. Di ba kayo nag-iisip ng mga didilis kayo? Kung kayo maka-aksidente, kawawa naman yung maka-aksidente ninyo. Bawas-bawas yung kakapalmoks ba? Talagang may sayad nga kayo. Yan, batay sa tala ng LTO. Ginamit ang van sa signature campaign na layong manawagan ng pagpapauwi sa bansa ng dating Pangulo. Bukas naman ang Kita nyo ginamit nyo pa sa signature campaign yan at gusto nyo ako, mamalasin kayo lalo niyan. May pa signature campaign pa. bante sa pahayag mula sa mga organizer ng caravan o sa may-ari ng sasakyan hinggil sa issue. Ako O yan, sino ito? Yung may-ari niyang van na yan, baka gusto mong gumising sa katotohanan. Baka naman gusto mong i-restore yung sasakyan nyo. Ano ka ba, may sayad o may saltik? Isipin mong pinapagamit mo ng walang unregistered yan, di wala rin yung insurance. O LTO, paki-impound na po yan. Baka naman. Pakihanap na ang sasakyang yan. At pakibantayan, tandaan ang plate number sa lahat ng mga MMDA natin dyan at mga highway patrol. Baka makita nyo at ito'y tumatakbo pa, pakicheck kung nairehistro na. Alam nyo naman yung mga didilis, feeling nila hari sila. Feeling nila kahit hindi nila i-rehistro dahil sila nga ang siga. Siga-sigaan, feeling nila sila pang nasa kapangyarihan. Sanay na sanay sila, gawain nila yan nung panahon ni Fentaboy. Walang batas-batas, di ba? Lahat pasaway. Ay nako, kaya yun lang. So, babalikan ko lang Trojan Horse. Tulad ng sinabi ko, matulog Iwasan na magpuyat at uminom ng vitamins. Nang tumama naman yung nasa isip mo, nang mag-iwas naman yung isip nyo at maituwid mo yung pagsasalita. Puyat na puyat ka na.
What the heck? So yun lang sa mga didilis, mga bobong didilis at may saya dyan ha. Tandaan ninyo, ang tatay nyo ay karton. Manatili kayong bobo at may saya sapagkat ang may saya dahil laging high blood. Bye!